bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan na nag-iintay ng employer. Unahin ko to si Christian Garcia. Waiting pa rin masilik. KLD22 pa shoutout Kuya Pinong. Shoutout sa iyo kabayan at tandaan habang may approval ay may pag-asa. Good luck. At pangalawa ay si Paul Baden. Shoutout next video mo. Kabayan, sana po magka-employer na this massive. Shoutout sa iyo kabayan at good luck. At ang video natin ngayon ay tungkol sa mga balibalita, tungkol sa pag-apply dito sa South Korea at tungkol doon sa mga nandito na South Korea. Unahin natin ito mga kabayan, basahin natin to. Nabasa ko sa Facebook, kalimitang nangyayari yung ganito eh. Alam nyo naman dito sa South Korea, lagi kong sinasabi na ang trabaho dito sa South Korea, kapag hindi handaan sarili mo, kapag napunta ka sa trabaho na mabibigat, siguradong susuko ang katawan mo kapag hindi ka sanay sa trabaho mabigat. Pero hindi natin kailangan husgahan yung mga kapwa nating Pinoy dito sa South Korea kasi iba't iba ang sitwasyon natin, iba't iba yung kinalakahin nating pamilya. Meron kasi mga kabayan na halimbawa laking probinsya, sanayan sa trabaho, sanayan ng malayo sa pamilya. Meron namang mga ibang taga Maynila, halimbawa, hindi ko nila lahat mga kabayan, kalimitan kasi sa ganyan, laging kasama yung pamilya, tapos hindi sanay sa mabigat na trabaho, kaya pagdating dito sa South Korea, hindi kinakaya ang trabaho. Basahin muna natin ito mga kabayan. Ma'am, magandang umaga po. Isa po ako sa EPS na dumating dito last week sa Korea. Last week lang mga kabayan Ibig sabihin, 1 linggo o 2 linggo pa lang siya dito sa South Korea. Kanina po ay dinala ako sa ospital dahil nahihirapan akong huminga. Ang findings po ay stress sa trabaho. Yun na. Stress ka sa trabaho, mabigat ng trabaho, samahan pa ng Koreano, nasisigawan ka, tapos may ibang Pinoy na hindi magandang ugali, papabayaan ka lang. Pero hindi lahat mga kabayan May mga ganito talaga dito sa South Korea. Mahirap po kasi ang trabaho sa kumpanyang napasukan ko po. 3D. 3D po siya. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang 3D, ibig sabihin ng 3D, dirty, dangerous, difficult. Yan, sa trabaho. Gusto ko pong mag-resign at umuwi, ma'am. Hindi ko po ninanais na masira ang mental health at buhay ko po dito. Sana po ay matulungan niyo ako. Kaya na gusto nung umuwi ni kabayan, kasi yung mental health iniingatan niya. Kasi maaaring magkaroon ka ng, kapag stress ka na, kapag kasi stress mga kabayan, madali ka nang lapitan ng sakit. Madali ka nang kapitan ng sakit. Ito si kabayan, hindi naman natin to kasi pwedeng husgahan. Meron kasing parang nababas na kesyo sasabihin na kapag gustong mag-abroad, kailangan malakas yung pangatawan mo, kailangan buong loob mo. Pero, hindi naman kasi tayo pare-pareho mga kabayan. Kaya nga siguro ito si kabayan, sinubukan niya, ngayon nalaman niya na hindi niya kaya, siyempre uuwi na lang siya. Kaysa naman magti siya dito na hindi naman niya talaga kaya, pag nagkasakit ka dito, mas mahal ang gastos. Kaya siguro mas mabuti na lang na uuwi na lang din sa kabayan, at para magkaroon ng slot doon sa alisin niyang company. Siguro, malaman kung yung papalit sa kanya, yung maha-hire, kakayanin yung trabaho, pero, siguro kapag sanay ka sa trabaho, dito kasi mga kabayan, sa trabaho na magbibigat, maaaring tatagal ka. Pero, maapektuhan talaga yung katawan mo. Marami na may mga nababalitaan ako dito na kalimitan nagkakaroon ng damage sa likod, yung laging buhatan, tapos meron dyan nagkakaroon ng sakit sa baga. Kaya dun sa mga subscribers ko na magkakaroon ng employer, huwag muna kayong masyadong magsaya mga kabayan. Kasi pagdating nyo dito sa South Korea, dito nyo malalaman kung anong klaseng company yung mapupuntahan ninyo. Kung anong klaseng ugali ng mga Koreano at mga Pinoy yung makakasama nyo sa trabaho.
Ito mga kabayan, kaya ko sinasabi to, hindi naman sa tinatakot ko kayo, para malaman lang ninyo ang katotohanan tungkol sa mga buhay-buhay ng mga factory worker dito sa South Korea. Kalimitan na makikita ninyo, di ba? Sa YouTube, sa Facebook, makikita ninyo yung magagaan na trabaho. Katulad ko, nagbablog ako, magaan lang yung trabaho namin, pero mas marami mga kabayan ang mahirap ang trabaho dito sa South Korea. Hindi nga lang ako makapag-vlog ng mahirap na trabaho kasi puro magaan lang yung trabaho sa company ng boss ko. At inuulit ko, kailangan ihanda nyo ang sarili niyo bago kayo pumunta dito sa South Korea. At huwag ninyong iisipin na kapag nandito na kayo sa South Korea ay sarap buhay na kasi iniisip ninyo malaki ang sweldo dito. Hindi. Kailangan yung paghirapan, kahit malaki ang sweldo dito, kailangan nyo pa rin paghirapan yan. Ito pa yung isa mga kabayan, ito nakakalungkot talaga to. Kasi ito basahin ko. Chronic kidney disease. Marami ng kaso ng ganyan dito mga kabayan, South Korea. Kidney disease. Nasilik siya kanina, nagdadialysis na siya. Yun ang mahirap. Nasilik ka na nga, nagka-employer ka na, ngayon nagkasakit ka naman, at nagdadialysis na. Mahirap na mga kabayan pag dialysis. Ito kasing sakit sa kidney. Pag nagkaroon ka ng sakit sa kidney, pag nagdadialysis ka na, mabilis ka nang mapagod. Hindi ka na halos makakapagtrabaho. Kahit makarating ka dito sa South Korea, kahit pumasa ka sa medical, pagdating mo dito sa South Korea, magdadialysis ka rin, maapektuhan yung trabaho mo, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, malamang pauwiin ka rin. Tuloy natin. Any advice kung ipagpapatuloy pa ba niya yung process pa Korea at kung pwede dito na lang sa Korea ituloy yung pagdadialysis or ituloy na lang ang pagdadialysis sa Pinas at kalimutan na ang pagkukorea. Nakakapanghinayang tagal naghintay from shipbuilding. Dati siyang shipbuilding nag-exam saka lang nasilik nang nalipat sa manufacturing. Nagpalipat siya sa manufacturing, nasilik siya, ang nangyari naman, nagkaroon siya ng sakit, dialysis. Tapos, humihingi ng advice kung pwede raw bang ituloy yung pagkukorea. Kahit ituloy ito, hindi na ito papasa sa medical mga kabayan. Pag nagdadialysis ka, hindi ka napapasa sa medical. Kahit man matuloy ka dito sa Korea, kahit palagay na nating matuloy ka sa Korea, pagdating mo dito sa Korea, hindi ka naman makakapagtrabaho ng maayos. Kasi mga kabayan, ang dialysis, ang alam ko dito, pwede nyo rin panoorin sa YouTube kung ano ba yung dahilan kung paano nakukuha yung kidney disease, chronic kidney disease. Maraming mga kabataan sa atin, sa Pilipinas, ang nagkakaroon ng sakit na ganito. Pwede nyo i-search sa YouTube kung ano yung dahilan bakit nagkakaroon ng sakit sa kidney. Kalimitan yan, mga pagkain ng chichirya, soft drinks, yung fast food. Basta, panoorin nyo sa YouTube kung anong sanhi. Tapos, ang sabi, ito hindi na talaga mga kabayan. Hindi na talaga pwedeng makapag-Korea to. Hindi na to aari. Tapos, sabi, sa Pinas na lang daw ituloy ang kalimutan na yung pag-Korea. Ganun na nga lang ang mangyayari. Ang hirap lang isipin mga kabayan, no? Nagsikap pa sa pag-aaral ng Korean language, ang dami mong pinagdaanan na proseso para lang mapasama sa pamimilian. Ngayon, nagkaroon na siya ng employer, nagkasakit naman. Sadyang talagang ito yung sinasabi na kung hindi para sa iyo ay hindi talaga para sa iyo. Kumbaga sadyang mapaglaro talagang tadhana mga kabayan talagang hindi para sa kanya ang South Korea. Siguro ituloy na lang yung pagdadialysis niya sa Pilipinas kasi wala nang pag-asa itong mga pag-Korea. Ituloy na lang yung pagdadialysis sa Pilipinas at siguro pag gumaling, isa pa sa dialysis talagang malaki ang gastos mga kabayan pag dialysis na Siguro kung gumaling, saka na lang siguro mag-apply ulit. Pero itong ganito ay kahit sa pabrika sa Pilipinas, hindi ka na rin makakapagtrabaho pag nagda-dialysis ka. Ewan ko lang, kung natanggapin ka
sa mga pabrika sa Pilipinas. Kaya para maiwasan yung ganito mga kabayan, alamin ninyo kung ano yung sanhi, paano nakukuha yung kidney disease na yan. Meron nga dito na kumbaga yung iba, hindi pa malala yung kidney disease sa Pilipinas, tapos na-hire nandito na sa South Korea. Kalimitan ganun yung nangyayari. Dito lumalala yung kidney disease. May kaso ng ganyan nung nakarang taon yata yun. Dito lumala yung kidney disease kasi siguro, alam nyo na, may epekto rin sa kidney yung kulang sa tulog lagi, inom ng inom, magdamagang inom, tapos wala nang kain-kain ng masustansyang pagkain kasi ang alam ko mga kabayan sa kidney, ang kidney ang tagasala ng dumi. Ngayon, kung wala nang kung puro may chemical yung kinakain mo, talagang susuko yung kidney mo kasi sobrang dumi na yung sinasala niya, hindi na niya kayang linisin. Ayun ang nangyayari, sumusuko yung kidney. Kaya ito ay nagsisilbing babala para sa inyo mga kabayan, para maiwasan ninyo.